Nabubuhay tayo sa isang mabilis na mundo kung saan gusto nating makuha ang mga bagay sa isang iglap ng ating mga daliri. Sa kasamaang palad, kung minsan ay inilalagay natin ang Diyos sa isang katulad na mabilis na target, at kapag naantala niya ang ating mga kahilingan ng higit sa ating inaasahan, tayo ay tumutugon. Nakarating na ba kayo sa pariralang ito? Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Hindi. Lalo na sa Diyos. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan kung gaano katapat at sinasadya ang Diyos, at hindi siya gagawa ng walang kabuluhang sakit. Kaya, kung nagkataon ay dumaan ka sa isang pagkaantala o iba pa, na-click mo lang ang tamang video, dahil ibabahagi ko sa iyo ang 7 dahilan kung bakit inaantala ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito at pindutin ang notification bell. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng mga pagkaantala sa maagang bahagi ng buhay, habang ang iba ay nakakaranas ng mga ito sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, nakikita ng Diyos ang isang mas malaking larawan na maaaring hindi mo makita sa karamihan ng oras. Ang isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ay ang Diyos ay hindi kumikilos ng sabay-sabay bilang mga tao. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan sa awit 74, ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang isang araw na lumipas, o parang isang pagbabantay sa gabi. Kadalasan, nagrereklamo tayo dahil hindi natin alam na may layunin ang Diyos sa ating pagkaantala. Gusto natin ang mga sagot ngayon, ngunit ang Diyos ay nagtatayo ng isang bagay na mas malaki o naghahanda sa atin para sa isang bagay na mas malaki. Kaya naman, ang pag-unawa kung bakit ipinagpaliban ng Diyos ang ilang aspeto ng ating buhay ay tutulong sa atin na maging posisyong maghintay sa Kanya ng may tamang saloobin. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit ipinagpaliban ng Diyos ang lahat tungkol sa ating buhay? Numero 1, gusto niyang bumuo ng mas magiliw na relasyon sa iyo. Sa simula pa lang, laging ninanais ng Diyos ang isang relasyon sa tao. Kahit na pagkatapos ng pagbagsak ng tao, ang Diyos ay tumigil sa wala upang ayusin ang kanyang pagtubos. Hindi niya inisip na isuko ang kanyang kaisa-isang anak para ibalik ang tao sa posisyon ng karangalan at dignidad. Kaya't kung napansin ng Diyos na ang ilang mga bagay sa iyong buhay ay gustong makipaglaban sa relasyong iyon, palagi kanyang hinihiwalay sa kanila. Minsan, ang ginhawa ay isang bara sa gulong ng iyong relasyon sa Diyos. Karamihan sa atin ay may posibilidad na magpahinga at hindi nais na lumalim sa ating paglalakad kasama ang Diyos kapag ang ating pisikal o materyal na mga hangarin ay natutugunan. Higit pang dahilan ang pinatutunayan ng kasulatan na kailangan nating dumaan sa maraming paghihirap upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang psikolohikal na balangkas na panloob na binuo sa mga tao. Dahil maraming gustong ibahagi at ipakita sa atin ng Diyos, ipinakilala niya ang pagkaantala sa ilang aspeto ng ating buhay. Maaaring mahirap para sa Panginoon na kunin ang iyong atensyon o dalhin ka sa espekulasyon na paglalakbay ayon sa kanyang hangarin kapag may isang tiyak na antas ng kaginhawaan na nakaabang sa paligid mo, ang euphoria, ginhawa, at kasiyahan kung minsan ay humahadlang sa iyong lumakad kasama ang Diyos gaya ng inaasahan. Tignan natin ang senaryo na ito, nasa iyo ang lahat ng kailangan mo sa earth, lahat ayon sa iyong timing. Kung tapat ka sa iyong sarili, malaki ang posibilidad na hindi ka mag-focus sa iyong relasyon sa Diyos, dahil nasa iyo na ang lahat ng naisip mo. Kapag inilagay ng Diyos ang pagkaantala sa paligid mo, ito ay tulad ng isang tinik sa laman na kailangang tugunan. Gayunpaman, sa pagtugon sa pagkaantala na ito, isang mas mabigat na baha ng liwanag ang pumapalibot sa iyo. Pinatalas nito ang iyong relasyon sa Diyos, pinalalapit ka sa Kanya, at nabubuo ng isang pangmatagalang relasyon lampas sa materyal o panandaliang mga bagay na maglalaho. Si Joseph ay nanaginip sa murang edad, at ang panaginip na ito ay nagpahayag ng dakilang plano ng Diyos para sa kanya. Gayunpaman, sa bawat araw na lumilipas, tila ang katuparan ng pangarap na ito ay mas mahaba kaysa sa inaasahan. Natagpuan ni Jose ang kanyang sarili sa maraming mahirap na sitwasyon, at isa sa mga ito ay noong siya ay nasa bahay ni Potiphar, at naakit siya ng asawa ni Potiphar.
Mapanlaban siyang tumanggi at gumawa ng malalim na pahayag na hindi niya magagawa ang gayong malaking kasamaan at magkasala laban sa Diyos. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na sa gitna ng mga pagkaantala ng mga panaginip ni Joseph tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang kaugnayan sa Diyos ay nagiging matalas at siya ay nagiging mas malapit sa Diyos. Ang mga naunang hamon ay nagturo sa kanya na umasa sa Diyos upang makita niya ang kanyang kasalukuyang suliranin o dilema mula sa pananaw ng Diyos, at pinili niya ang hatol ng Diyos, anuman ang pagkawala o panganib na kanyang kakaharapin. Minsan, inaantala ka ng Diyos na bumuo ng isang magiliw na relasyon sa iyo. Wala nang higit pa sa iyong relasyon sa Kanya. Kung ang iyong relasyon sa Kanya ay itinatag, lahat ng iba pa ay nasa lugar. Higit pang dahilan ang itinatampok ng kasulatan na dapat mong hanapin muna ang kaharian ng Diyos at lahat ay idaragdag. Kaya, ang Diyos ay hindi masama, sa halip siya ay sinadya at tapat. Nais kanyang pagpalain ng higit pa sa mga bagay na mapapahama. Kaya, gamitin ang panahong ito para mas mapalapit sa Kanya. Pangalawa, nais niyang matupad ang kanyang layunin sa iyong buhay. Ang Diyos ay Diyos na may layunin, siya ay may layunin para sa lahat, bawat oras, at bawat panahon. Hindi siya nag-aaksaya ng mga mapagkukunan o nais na mamuhunan ng walang tubo. Ang isang maiugnay na larawang nasa isip ay ang talinghaga ng mga talento, kung saan binigyan ng Panginoon ang isang alipin ng 5 talento, ang isa pang 2 talento, at ang huli ay 1 talento. Inaasahan niyang babalik ang lahat na may kaunting tubo, na ginawa ng unang 2 tao, maliban sa alipin na binigyan ng 1 talento. Ang sitwasyong ito ay pareho sa lahat ng nilikha ng Diyos, may layunin ang paglikha ng lahat at 1 tubo na nilalayon ng Diyos. Dahil dito, minsan inaantala ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay dahil gusto niyang matupad ang kanyang layunin. Ang kanyang layunin ay walang hanggan at hindi panandalian o walang kabuluhan, kaya maaaring ipagpaliban ng Diyos ang ilang bagay na gusto mong magkaroon o taglayin upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Halimbawa, sina Zacarias at Elizabeth ay mga lingkod ng Diyos na naglilingkod araw-araw sa templo bilang mga saserdote, ngunit sila ay baog. Marahil ay nanalangin sila para sa ilang tao na magbuntis at maraming patotoo ang dumami, ngunit hindi ito ang kaso para sa kanila. Ang Diyos ay may mas mataas na layunin kaysa sa pagkakaroon lamang ng mga anak. Ang layuning ito ay kailangan niya ng isang pamilya sa lupa upang mag-host ng isa na magiging tagapagpauna ni Jesus, si Juan Bautista. Wala siyang nakitang pamilyang karapat-dapat dito maliban sa tahanan nina Elizabeth at Zacarias, bagamat matanda na sila. Ayon sa banal na kasulatan, kinailangan ng Diyos na ipagpaliban ang kanilang panganganak upang matupad ang kanyang layunin, upang si Juan Bautista ay maaaring maging isang tagapagpauna na may 6 na buwang pagkakaiba lamang kay Jesu Kristo, at si Maria ay maaaring makatanggap ng pampatibay loob na kailangan habang pinagdaraanan ang mga hamon na kasama ng paglilihi ni Jesus. Isa pang halimbawa si Hana. Ang pagsilang ni Samuel noong siya ay isilang ay hindi nagkataon lamang, na nagpapakita na ang naunang yugto ng pagiging baog ni Hana ay hindi rin nagkataon. Ito ay isang sinadyang kasangkapan sa hinaharap ng Israel. Matutunton din natin ito sa pagpapahid kay Haring David at sa kanyang magiging inapo, si Jesu Kristo, na maghahari magpakailanman. Kaya ang bawat pagkaantala mula sa Diyos ay hindi para sa kasiyahan. Nakatala sa banal na kasulatan na isinara ng Panginoon ang sinapupunan ni Ana, bagamat ito ay para sa mas mataas na layunin. Kailangan ang katuparan ng layunin ito upang lubos nating maunawaan ang layunin ng Diyos. Ang mga pagkaantala ng Diyos ay hindi pa bigla-bigla, ang mga ito ay nilayon upang matupad ang isang layunin, kaligtasan. Kaya, minsan kapag inaantala ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay, ito ay dahil siya ay may layunin. At para maisakatuparan ang layunin, kailangan ng pagkaantala dahil malayo ang kanyang panahon sa iyo. Higit pang dahilan ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Isaias 55:9, kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip.
Pangatlo, nais niyang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang ilang mga patotoo ay kapansin-pansin at nagbabago ng katayuan, at nilayo ng Diyos na gawin ang mga ito sa isang tao, bansa, o henerasyon. Ang banal na kasulatan ay may iba't ibang halimbawa ng gayong mga patotoo, tulad ng unang himala ni Jesus na gawing alak ang tubig sa kasal sa Cana ng Galilea, ang lalaki sa pool ng Bethesda, at pagpapakain sa 5,000 ng 5 tinapay at 2 isda. Ang diwa ng mga anyo ng patotoo na ito ay upang ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos at bigyang diin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Kapag nangyari ito, kailangan mo ng kaunti o walang mga salita upang ilapit ang mga tao sa Diyos dahil ang patotoo lamang ang magbibigay ng hustisya sa anumang sasabihin mo. Minsan ang Diyos ay gumagamit ng pamamaraang ito. Gumagawa siya ng hindi pangkaraniwang himala upang patunayan ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa kwento ng lalaking ipinanganak na bulag, tinanong ng mga disipulo si Jesus kung sino ang nagkasala, ang lalaki ba o ang kanyang mga magulang ang ipinanganak na bulag. Sumagot si Jesus na wala sa kanila ang nagkasala. Sa halip, ang taong ito ay ipinanganak na bulag para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Matapos pagalingin ni Jesus ang lalaki, nakuha nito ang atensyon ng mga kapitbahay at lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang himalang ito ay humantong sa kaligtasan ng tao at ginawa siyang isang ebanghelista. Ang babaeng may isyu ng dugo ay isa pang case study. Siya ay nakikipaglaban sa sakit na ito sa loob ng 12 taon at ginugol ang lahat ng kanyang gastos sa mga manggagamot, ngunit walang sinuman sa kanila ang nakapagpagaling sa kanya. Nang mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, tinanggap niya ang kanyang kagalingan. Ang pagbisita sa iba't ibang mga manggagamot ay dapat na nakakapagod sa pag-iisip, at ang paggastos ng lahat ng kanyang mga gastusin ng tuloy-tuloy sa loob ng 12 taon ay dapat na naging masinsinang gastos. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos na mahayag. Nakatala sa banal na kasulatan na si Lazarus ay may sakit, at alam ito ni Jesus, ngunit tumugon siya na ang sakit ay hindi sa kamatayan kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Inulit niya na si Lazarus ay natutulog at gigisingin niya siya mula sa pagkakatulog. Ang ating kaibigang si Lazaro ay natutulog, ngunit pupunta ako roon upang gisingin siya. Juan 11:11. Walang perpektong pangunawa ang mga disipulo sa kahulugan nito. At kahit na sinabi niya kay Marta na muling babangon ang kanyang kapatid, naniwala si Marta na tinutukoy niya ang pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Ngunit nakita ni Jesus ang higit sa lahat ng ito. Naantala niya ang kanyang pagdating upang pagalingin si Lazarus hanggang sa kanyang kamatayan dahil gusto niyang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Sa ikatlong araw, pagkatapos na mailibing si Lazarus sa libingan at mabango, nagpakita si Jesus. Sa puntong iyon, akala na ng lahat ay tapos na, ngunit laging may higit pa sa Diyos. Sinabi niya sa kanila na igulong ang bato na kanilang ginawa at tinawag niya si Lazarus mula sa mga patay. Sinasabi ng Biblia na ang namatay ay muling nabuhay. Minsan gusto ni Jesus na magsulat ng isang malaking kwento tungkol sa iyong buhay. Ayaw niyang gawin ang karaniwan, gusto niyang dumating sa pinaka-hindi pangkaraniwang paraan. Minsan, siya ay nagdadala ng pagkaantala sa iyong landas upang ukit ang kwentong ito na nakakataba ng panga. Kasabay nito, wala kang perpektong pangunawa sa lahat ng ito, ngunit ang iyong disposisyon ay dapat na magpasalamat sa Kanya dahil ang Kanyang mga iniisip sa iyo ay tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya't hanapin ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng oras. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagsasalita tungkol sa isang mas malaking larawan. May mas malaking bagay na binalak para sa iyo ng langit na hindi mo kayang palampasin. Sinasabi ng Biblia na hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa naririnig ng mga tainga, at hindi pumasok sa puso ng sinumang tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya, nais niyang gawing plataporma ang iyong buhay para sa pagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian. Ang iyong buhay ay hindi karaniwan, at dapat mong maunawaan na mayroong higit pa sa iyong buhay kaysa sa nakikita mo ngayon.
Ang sakit at kakulangan sa ginhawa ay para sa higit na kaluwalhatian. Ang iyong sinapupunan ay ibinukod para sa higit na kabutihan, ang iyong buhay ay pinaghiwalay para sa higit na kabutihan. Nakatayo ang langit sa finish line, handang purihin ka sa iyong pasensya. Kaya, umasa sa Diyos para sa pagkaantala na iyon. Numero 4, gusto kanyang parusahan dahil sa iyong pagsuway. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay hindi nagtatapos sa pagpapalayaw at pag-aliw sa iyo. Minsan, pinaparusahan at itinutuwid ka niya. Taliwas sa popular na opinyon na hindi pinarurusahan ng Diyos ang kanyang mga anak, ginagawa niya, at kung minsan ang pagkastigo na ito ay may mahigpit na mga hakbang sa anyo ng mga pagkaantala. Gayunpaman, ito ay sa isang bid na maitatag tayo. Binigyang diin ang sulat ni Pablo kay Timoteo na ang kasulatan ay isinulat para sa pagsaway, pagtutuwid, at pagtuturo, lahat sa katuwiran. Ibig sabihin, ang pagkastigo o pagtutuwid ng Diyos ay nasa katuwiran din. May mga ama o otoridad sa mundong ito na nagpaparusa sa iyo batay sa kanilang galit, pagkabigo, o paglipat ng pananalakay, ngunit hindi ka itinutuwid ng Diyos batay sa alinman sa mga ito. Siya ay nagtutuwid dahil siya ay isang mapagmahal na ama at nais niya ang pinakamahusay para sa iyo. Gayon din, ang banal na kasulatan sa mga kawikaan ay nagtatatag na ang sinumang hindi umiwas sa pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit ang nagmamahal sa kanya ay masigasig na disiplinahin siya. Ang parusang ito ay isang anyo ng pag-ibig. Ipinadala ng Panginoon si Jonas sa mga tao ng Nineve upang mangaral laban sa kanilang kasamaan at dapat silang bumaling sa Panginoon. Sa kanyang kahangalan, pumunta si Jonas sa Tarsis sa halip, ngunit nagpadala ang Diyos ng isang malakas na hangin sa dagat, na nagbanta sa barko, at sa huli ay humantong kay Jonas na itinapon sa dagat. Sinasabi ng Jonah 1:17, ngayon ay naglaan ng Panginoon ng malaking isda, upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay nasa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Nakatala sa banal na kasulatan na nagpadala ang Panginoon ng malaking isda upang lamunin si Jonas. Ngunit ang isda sa kwentong ito ay hindi mula sa dyablo, ngunit mula sa Panginoon. Ito ay upang hatulan si Jonas sa kanyang kasalanan at di matuwid na mga paraan. Sa 3 araw na ginugol ni Jonas sa tiyan ng isda, naantala ang lahat ng bagay sa kanyang buhay, hindi lamang naantala, nabantaan din ang kanyang buhay, kung hindi dahil sa awa ng Diyos. Sino ang nabubuhay at nabubuhay sa tiyan ng isda? Ngunit nais ng Diyos na dalhin siya sa isang lugar ng pananalig at pagkastigo. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng panaginip sa banal na kasulatan at ninais na malaman ang interpretasyon ng kanyang panaginip, ngunit ang mga salamangkero, mga astrologo, at mga engkantador ay hindi makapagpaliwanag ng panaginip maliban kay Daniel. Ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip na nagsasabi na si Haring Nabucodonosor ay itataboy palayo sa mga tao at mamumuhay kasama ng mga hayop habang kumakain ng damo sa loob ng 7 taon. Gayunpaman, para hindi matupad ang panaginip na ito, ipinayo ni Daniel na dapat talikuran ni Haring Nabucodonosor ang kanyang mga kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng tama at pagiging mabait sa mga inaapi. Gayunpaman, ang lahat ng ipinaliwanag ni Daniel sa panaginip ay nangyari kay Haring Nabucodonosor makalipas ang 12 taon. Sinabi niya, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo bilang tahanan ng hari, sa pamamagitan ng aking makapangyarihang kapangyarihan at para sa kaluwalhatian ng aking kamahalan? Daniel 4:30. Itinatampok ng banal na kasulatan ang karapatang iyon nang sabihin niya ito, isang tinig ang dumating mula sa langit at hinatulan siya. Minsan inaantala ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay dahil gusto kanyang parusahan dahil sa pagsuway. Ang parusa ng Diyos ay dahil sa pagmamahal sa iyo. Sinasabi ng Biblia na ang minamahal ng Ama, kanyang pinarurusahan. Kaya, ang iyong buhay ay mas mahalaga sa Diyos kaysa sa anumang madali ang desisyon, na paaga na tagumpay o tagumpay. Tumingin sa loob at tumugon ng positibo sa Diyos. Number 5, nais niyang pigilan ka sa kapahamakan. Ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo bilang kanyang anak ay hindi masusukat, at kadalasan ay hindi mo ito makikita mula sa kanyang pananaw.
Ang dyablo ay nagpapakain sa iyo ng mga kasinungalingan at isang maling pananaw na malamang nasasang-ayon ka dahil sa iyong kahinaan bilang isang tao. Ngunit ang Diyos ay hindi ang larawang iyon. Ang larawan kung sino at ano ang kinakatawan ng dyablo ay makikita sa mga banal na kasulatan dahil tinutukoy siya ng banal na kasulatan bilang ama ng kasinungalingan. Ang mga pinsala at panganib ay nakatago sa mga lugar na pinakadaling madama kung saan ang isang mananampalataya ay malamang na mahulog o madapa. Ngunit ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay kadalasang naghahanda ng paraan ng pagtakas. Nakapagtataka, ang paraan ng pagtakas na ito ay maaaring ma-unravel bilang isang pagkaantala. Minsan, inaantala ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay para maiwasan ka sa kapahamakan. Sinasabi ng banal na kasulatan, tubusin ang panahon dahil ang mga araw ay puno ng kasamaan. Napakaraming kasamaan na kung buksan ng Panginoon ang iyong mga mata upang makita ang isang sulyap nito, magugulat ka. Gayunpaman, sa kanyang awa, nais niyang iligtas at iligtas ka mula sa mga pinsalang ito. Dahil dito, naglalagay siya ng mga pagkaantala upang ikaw ay maligtas at hindi ka mawalan ng buhay. Si Balak, ang hari ng Moab, ay tinawag si Balaam upang sumpein ang mga Israelita dahil siya ay natatakot sa kanila at sinabing sila ay may higit na kapangyarihan kaysa sa kanya. Sumangguni si Balaam sa Panginoon na nagsabi sa kanya na huwag makinig sa panawagan ni Balak. Bumalik ang mga lingkod ni Balak upang ipaalam sa kanya ang pasya ni Balaam. Hindi kumbinsido si Balak, nagtitiwala siya na kaya niyang gantimpalaan si Balaam. Si Balaam ay sumunod sa kanila, gayunpaman, sinabi niya na wala siyang masasabi maliban sa anumang sinabi sa kanya ng Diyos. Gayunpaman, habang si Balaam ay humayo para sa paglalakbay na ito, ang Diyos ay labis na nagalit sa kanya at ipinagpaliban siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng anghel ng Panginoon upang tumayo sa gitna ng daan. Ngunit hindi man lang makita ni Balaam ang anghel, tanging ang kanyang asno lamang ang makakaya. Ang asno ay patuloy na pinipigilan na magpatuloy sa paglalakbay dahil sa kanyang nakita. Ngunit si Balaam ay patuloy na hinampas ang asno hanggang sa ang asno ay nagsalita at idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam. Habang ayaw ng Diyos na sumpein ni Balaam ang mga Israelita, pinipigilan niya siya sa mga kamay ng hari ng Moab. Nagbigay si Balaam ng 7 mensahe noong kasama niya ang hari ng Moab, na wala ni isa man sa mga ito ang tumutugma sa kanyang kahilingan. Maaaring nasaktan si Balak at pinatay siya o ipinakulong, higit pang dahilan kung bakit pinipigilan siya ng Panginoon na magpatuloy, dahil ang sumpa ay hindi isang opsyon dahil pinagpala sila ng Diyos. Numero 6, inihahanda kanya para sa isang mas mahusay. Ang pagkamalikhain ng Diyos ay hindi maarok, at ang kanyang karunungan ay hindi kayang unawain. Karaniwan, ang plano na ginawa mo para sa iyong sarili ay parang ang pinakamahusay na walang maluwag na pagtatapos. Mukhang isang perpektong plano, hindi mo gugustuhin may makikialam dito. Ang pagkakaroon ng plano ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa at nakakatulong sa iyong pakiramdam na ikaw ay nasa ibabaw ng isang bagay o sitwasyon. Gayunpaman, minsan inaantala ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay dahil mayroon siyang mas mabuting inihanda para sa iyo. Ito ay maaaring mukhang malungkot o hindi makatwiran dahil pakiramdam mo, ano ang mas maganda kaysa sa plano na iyong iginuhit, o anong kagandahan ang gustong lumabas sa buong kaguluhang ito. Dapat kang makatiyak na ang Diyos ay may mas mabuti para sa iyo. At kung minsan ay nagpapakilala siya ng mga pagkaantala upang ma-access mo ang mas kahanga-hangang mga bagay na inilaan niya para sa iyo. Isipin na natapos mo ang iyong pag-aaral sa mas mataas na edukasyon at nagnanais na makakuha ng trabaho, ngunit nais ng Diyos na maghintay ka ng mga 2 hanggang 3 taon, na gumagawa ng iba't ibang mga bagay upang panatilihing magkasama ang iyong katawan, kaluluwa, at espiritu, ngunit hindi kinakailangan tungkol sa iyong plano sa karera. Ang lahat ng ito ay walang kahulugan sa iyo sa anumang kadahilanan, ngunit maaaring mayroong isang kasanayan, isang karanasan, isang tao, katatagan, at maraming iba pang mga bertud na nais ng Diyos na bumuo ka. Ang mga araling ito ay maghahanda sa iyo para sa mas makabuluhang utos o mga plano na ang Diyos ay nasa unahan mo.
Si Ruth, ang manugang ni Naomi, ay nawalan ng asawa. Nabalitaan ni Noemi sa Moab na ang Panginoon ay dumating upang tulungan ang kanyang mga tao sa Bethlehem, at siya ay umalis upang bumalik sa Bethlehem. Pinayuhan ni Naomi sina Ruth at Orpa, ang kanyang mga manugang, na bumalik sa kanilang mga pamilya at mga Diyos. Habang hinahalikan ni Orpa ang mga paa ni Naomi at nagpaalam, pinilit ni Ruth at sinabing susundan niya si Naomi saan man siya magpunta. Ang pagkamatay ng asawa ni Ruth ay isang kawalan. Ang pagkakaroon ng pagsunod kay Naomi sa isang hindi kilalang destinasyon nang walang anumang plano ay isang uri ng pagkaantala sa kanyang natural na buhay. Maaaring nagpasya siyang mag-asawang muli o sumunod kay Orpa, ngunit hindi niya ito ginawa at sa halip ay sumunod kay Naomi. Sa panahon ng pagkaantala at sakuna na kanyang nararanasan, ang Diyos ay nagtanim ng mga bertud sa kanya na ginawa siyang angkop at angkop para sa susunod na yugto ng buhay na dadalhin siya ng Diyos. Minsan inaantala ng Diyos ang ilang mga benepisyo at lahat ng bagay sa iyong buhay dahil mayroon siyang mas mabuting hinaharap sa iyo. Kaya, sa panahon ng paghihintay, ang tamang diskarte ay gamitin at i-maximize ang lahat ng mga aral na dadalhin ng Panginoon sa iyong paraan dahil ito ay makakatulong sa susunod na yugto. Kung hindi mahusay na natutunan, hindi sila mailalapat ng maayos, o sa ilang mga kaso, ito ay maantala ang pagbubukas ng susunod na yugto. Mga minamahal, huwag mong limitahan ang Diyos sa iyong isipan. Nasaan ka man may mas makabuluhan. Ang sabi ng Biblia, ang landas ng matuwid ay parang nagniningning na liwanag na lalong nagliliwanag hanggang sa perpektong araw. Kaya maghanap ng higit pa. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang mas kahanga-hangang patotoo na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Nais ni Joseph na makalaya mula sa bilangguan at malamang na makauwi, ngunit naantala siya ng Diyos dahil kailangan niya siyang maging punong ministro. Pag-isipan ito. Numero 7, gusto niyang gawing testamento ang iyong buhay. Nais ng Diyos na masulat ang kanyang pangalan sa ating mga puso upang kapag hinahangad ng mga tao na makilala siya, ang iyong buhay ay maaaring maging reference point. Nais niyang magparami ng kanyang sarili sa mga lalaki, na kadalasang hindi madali. Ito ay may kasamang maraming hamon, pagkaantala, at pagtanggi dahil ang iyong laman ay sumasalungat sa iyong espiritu. Ang sukdulang hangarin ng Diyos ay magkaroon ng mga lalaking ganap na kakatawan sa Kanya, at hindi ito imposible. Ngunit kung minsan ito ay nangangailangan ng maraming mula sa laman. Nais ng Diyos na alisin ang pakiramdam ng pagiging naantala, nahahadlangan o nahahadlangan. Nais niyang dalhin ka sa isang lugar kung saan mapagkakatiwalaan mo ang Kanyang pamumuno sa bawat punto, ganyan ka magiging katulad niya. Matapos mahatulan si Saul sa kanyang paglalakbay patungong Damasco, ipinadala ng Panginoon si Ananias upang ilagay ang kanyang mga kamay sa mga mata ni Saul upang maibalik ang kanyang paningin. Isa pa, idiniin ng Diyos na ipakita kay Pablo ang mga dakilang bagay na dapat niyang pagdusahan alang-alang sa kaharian. Mahal ng Diyos si Paul at mahal ka rin niya. Gayunpaman, upang maging isang testamento, may mga pagdurusa na dapat mong tiisin, at kung minsan ay dumarating ito sa anyo ng mga pagkaantala. Si Abraham ay isang testamento sa katotohanan na nais ng Diyos na ang mga tao ay maging katulad niya sa pag-uusap, pag-ugali, at pag-ugali. Habang dumarana si Abraham ng mga hamon sa panganganak, inaalis siya ng Diyos sa laman at tinutulungan ang kanyang puso na tumugon sa kanyang pag-uutos ng mabilis. Itinala ng banal na kasulatan na si Abraham ay naniwala sa Diyos na ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Gayon din, nang ang mga pastol ni Abraham ay nagkaroon ng mga issue sa mga pastol ni Lot, si Abraham ay may antas ng pasensya at espiritual na hilig upang pahintulutan si Lot na gawin ang kanyang paraan. Pagkatapos nito, nakaranas si Lot ng pag-atake, at nang mabalitaan ito ni Abraham, lumabas siya kasama ng kanyang mga lingkod upang tulungan si Lot. Karagdagan pa, pinaunlakan ni Abraham ang 3 bisita ng mga anghel na nagbabalatayo. Hindi niya sila kilala kahit saan, ngunit masigasig siyang maglingkod sa kanila at gawing komportable sila. Sa kalagitnaan nito,
binibigkas nila ang pagpapala ng Diyos kay Sarah, na sinasabing si Sarah ay magkakaroon ng anak sa darating na taon. Pagkatapos magkaroon ng anak si Abraham, sinabihan siya ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac bilang handog na sinusunog. Si Abraham ay hindi nakipagtalo o nagmuni-muni sa Diyos. Sa halip, isinama niya si Isaac at ihahandog niya si Isaac, na hinintay niyang makamtan ng mahigit 2 dekada, hanggang sa nagpakita ang Diyos na nagsasabi, "Ngayon alam ko na natatakot ka sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak." Pagkatapos ay naglaan ng Diyos ng isang lalaking tupa bilang kapalit ni Isaac para sa alay. Bagamat ang pagkaantala ni Abraham ay sa panganganak, itinatag siya nito sa katuwiran, at sa ngayon, maraming Kristiyano ang natututo pa rin mula sa kanyang lakad ng pananampalataya at pamumuhay sa pagtitiwala sa Diyos. Sa isang punto, sinasabi ng Biblia sa Genesis 18:17, pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, "Itatago ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Kaya't maghintay at hayaan ng Diyos na gawin ang kumpletong gawain na kanyang itinakda para sa iyo." Manalangin tayo. Mahal na Diyos, nagpapasalamat ako na ang iyong mga iniisip sa akin ay kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan ako ng inaasahang wakas. Pinahahalagahan ko ang iyong mapagmahal na kabaitan, na sinamahan ako mula sa kapanganakan hanggang ngayon. Ipinagdiriwang ko ang iyong pamamahala sa langit at lupa. Pagmamay-ari mo ang langit, lupa, at panahon, at ginagamit mo ang lahat ng ito sa iyong kaluwalhatian at sa aking pagkakatatag. Salamat po. Kaya't kahit na nakararanas ako ng tila mahabang pagkaantala, mayroon akong pasasalamat sa aking puso, at higit kong nauunawaan na ang iyong awa ay nagsasalita at nagliligtas sa akin mula sa pagkawasak. Taos puso akong nagpapasalamat na hindi ka napapagod sa patuloy na pagbibigay liwanag sa aking landas, upang malaman ko ang iyong layunin para sa aking buhay sa bawat panahon. Mahal na Ama sa langit, ang mga pagkaantala ay maaaring medyo nakakapagod at nakakaubos ng oras mula sa aking pananaw, ngunit sa iyong lakas, alam kong makakamit ko at masusulit ang lahat ng inihanda mo para sa akin sa panahon ng aking mga pagkaantala. Hinihiling ko, O Diyos, na sa iyong awa, magpadala ka ng malaking lakas sa aking daraanan upang makayanan ko ang mga pagsubok na dala ng mga pagkaantala. Hinihiling ko rin na biyayaan mo ako ng karunungan at maliwanagan ang aking mga mata upang makita ko ang iyong ginagawa at hindi ako magpadala sa ingay sa loob at paligid ko. Hinihiling ko na ang lakas ng iyong liwanag na bumabaha sa aking landas ay mas malaki kaysa sa ingay na napapalibutan ako. Dalangin ko na padalhan mo ako ng biyayang kilalanin ang bawat mapagkukunan na iyong dinadala, upang ang mga panahong ito ay hindi gaanong komplikado. Mahal na Diyos, inaamin ko na ako ay mahina, at kung minsan ay nais kong makita ang mabilis na gawain na ginawa sa akin, tulad ng ginagawa mo sa aking mga kapantay. Hinihiling ko na tuliin mo ang aking puso, upang ang aking puso ay maging dalisay at walang kaso ng paghahambing habang naglalakbay ako sa iyo. Dalangin ko na tulungan mo ang aking puso na tumuon sa lahat ng totoo, tapat, makatarungan, dalisay, at kaibig-ibig, at na ang aking mga mata ay tumitig sa iyo, upang masundan ko ang iyong mga proseso ng walang pag-ungol o pag-ungol. Tulad ni Joseph, kahit na nasusulyapan ko ang iyong mga pangako, tulungan mo akong manatiling tapat sa prosesong dadaan mo sa akin. Tulad ni Ruth, dalangin ko na tulungan mo akong maging sensitibo, malaman kung paano magtiis, at magtiwala sa mga pinuno at otoridad na mayroon ka sa akin, at na hindi ako maging pamilyar sa mga tagubilin na inilagay mo sa kanilang bibig para sa akin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway mahanap ninyo ang aking buhay at tahanan na isang karapat-dapat na lugar upang maisagawa ang inyong kalooban at layunin. Tulad ni Hana, naway makita ng aking mga mata kung ano ang nais ng langit na maisilang sa isang panahon, at gumawa ng mga pamamagitan na naayon sa mga hangaring ito. Salamat, Jesus, dahil ito ang tiwala namin sa iyo, na sa tuwing nananalangin kami, dininig mo kami. Amen. Sigurado akong pinagpala ka ng bawat bahagi ng video na ito, at hindi mo gustong makaligtaan ang iba pang mga update. Paki-click ang like button, mag-subscribe para sa mas nakaka-inspire na content, at ibahagi sa iyong mga kaibigan.